Sa Pilipinas may isang islang kilala bilang lugar raw ng mga mangkukulam. Kuya, ganyan na po katagal ginagawa itong 30 years na. 30 years na. Ito ang Siquijor. Pero hindi lang kababalagan ang pupuntahan natin dito dahil susubukan nating mamuhay sa isla sa loob ng 48 hours. Gamit lang ang 5,000 pesos. Kasama ng hotel, motor, pagkain, at lahat ng adventure. Pero kapag naubos ang pera, may parusa. Ako para si Pau Adventure! Tara! It's adventure time, baby! Adventures, bago tayo gumala, kailangan muna natin makahanap ng matutuluyan. Hindi pwedeng gumala tayo na may bitbit akong malaking bag. Kaya gamit ang isang travel booking app, naghanap na ako ng pinakamurang bunk bed. Hindi naman kailangan bongga, basta komportable, safe, at kung tabing dagat, ay solve na. At may nakita na ako, itong Cobis Beachfront Haven. Beachfront daw kaya binok ko na kagad. At dito na tayo papunta. Pero ang tanong, 5,000 na yung budget natin Sulit ba to? O butas kagad yung bulsa natin sa unang gabi pa lang? Good morning po, ate. Ako po yung nagpa-reserve. Tama ba, ate? 600 po yun? Bali, 1-1 po siya, no? 2 nights? Opo. Adventures, anong naiisip mo pag sinabing Siquijor? Malamang, parehas tayo ng iniisip. Kaya hindi na ako nag-atubili na itanong kay ate kung may katotohanan ba yung mga kwentong kababalagan dito. Ate, totoo po ba yung mga balita dito na marami na pong mangkukulam tsaka aswang? Wow, sir ha? Saan balita po ba yan galing? Kung kwento ng kababalaghan lang ang pag-uusapan, isa ang isla ng Siquijor sa mga kilalang lugar sa Pilipinas. Kilala kasi ang isla bilang lugar ng mga mangkukulam o kaya naman mga taong gumagawa ng ritual. Kaya bukod sa kung kasya ba yung 5,000 dito sa Siquijor, aalamin rin natin kung may katotohanan ba yung mga kwentong kababalaghan dito o fake news lang. Kaya watch till the end. Room tour ko na kayo. Ayos naman yung bunk bed nila dito. Kung sakto naman tayo. Ayan, oh. Tsaka meron na rin sila ditong locker para kung aalis ka at yung may mga importante kang gamit, dito mo ilagay. Nandito rin sa loob ng kwarto yung paliguan. Meron rin sila ditong libreng tubig. Pwedeng mainom. 10 bunk bed yung kapitbahay ko ngayon dito. Hindi ito yung pinakamurang makukuha nyo dito sa Siquijor. Pero ang nagustuhan ko kasi dito sa Cobis, ang simoy ng hangin. Paglabas mo ng kwarto, dagat na. Ngayon ay maghahanap naman tayo ng marerentahan natin ng motor dito dahil ayun ang magiging transportation natin habang nandito tayo sa Siquijor. At eto, kasama ko ngayon si Ma'am Gina. Siya ang nag-recommend sa akin na meron daw dong marerentahan ng motor. Sabi niya rin sa akin, may kamahalan rin daw talaga yung pag-commute dito. Kaya kung gusto raw natin makatipid, ay magrenta raw tayo ng motor para only na kahit saan tayo magpunta. Salamat po, Ma'am Gina. Ingat. Ingat po, ingat po. So ayun, nakita tayo dito ng Pasyo. At sir, eto, magkano po ang parent nyo dito for 2 days? Yung isang araw nito is 500. 500 po. So, kasi 3 days ako dito, sir. Ito 3 Bali, days. 1.5. Pag any problem, Pag chat may na lang. problem, Chat mo walang lang. problema, chat or tawag dun sa binigay na number. Maraming Vulcanizing vulcanizing naman dito. dito. Lang. Tapos dapat may license. Okay, sige, sige. Iyon na, so nakirap na tayo ngayon ng motor at nagugutom na ako kaya tara, punta na tayo dun sa sinasabi lang mura pero masarap. Halos nangangalhati na yung budget natin pero di pa tayo nakakaisang araw dito Aabot ba talaga to? Ilang araw pa tayo dito Nakahanap ako ng kainan na laging nire-recommend sa TikTok kasi mura lang raw at masarap. Pero legit kaya o hype lang? Let's find out. Ito pala yung mga in-order ko. Tikiman na, Adventures! Ano natin? Masarap siya. Highly recommend dito sa Kang Diding. May ilang araw pa tayo dito, Adventures. Kaya panigurado, makakahanap pa tayo ng iba pang masasarap at mura lang ng mga kainan dito sa Siquijor. Ate, magkano yung nakuha ko? So yun tapos na tayo dito kumain sa may Kang Diding Barbecue. At pupunta na tayo ngayon doon sa iconic nilang waterfalls dito, yung Cambugahay Waterfalls kung saan nag-ferry walk si Ann Curtis. So bago tayo pumunta sa Cambugahay Falls, meron akong nakita kasi dito. At ang kulit, guys, tingnan nyo to. Ito yung kanilang public swimming pool.
Kapilay Spring Park pala ang tawag nila dito. Isang natural swimming pool na matatagpuan sa mismong bayan ng San Juan, Siquijor. Ang maganda dito, along the road lang siya, kaya hindi mo pwedeng palampasin. Libre pa, kaya dito madalas tumatambay ang mga locals at syempre, dinadayo rin ang mga turista. Ngayon ay mamamasyal na tayo sa mga tourist spot na may kakaibang gayuma raw. Kaya naman yung ibang turista dito tila ba ayaw nang umalis ng Siquijor. At ang unang-una sa listahan natin ay ang iconic na Cambugahay Falls. Mahaba-habang biyahe ito kung nasan tayo ngayon. Kaya kikwentuhan ko lang muna kayo tungkol sa history ng Siquijor habang nasa biyahe tayo. Noong taong 1565, natuklasan ng mga Kastila ang Siquijor. Tinawag nila ito noon na Isla del Fuego o Island of Fire dahil tuwing gabi raw ay parang nagliliyab ang buong isla sa dami ng alitap-tap na umiilaw dito. Nakilala ang Siquijor noon bilang isang misteryosong isla dahil sa mga alamat, rituals, mga albularyo at ang mga tradisyon na buhay pa rin hanggang ngayon. So nandito na tayo ngayon sa Cambugahay Falls after a 30 minutes ride and let's see kung bakit ba iconic tong waterfalls na to. Pagkarating mo dito ay bubungad kagad sa'yo ang mala Gatorade na kulay ng tubig. Hindi na nakapagtaka kung bakit dinarayo to ng mga turista. Kasi naman talaga naman nakaka-fall itong waterfalls na to eh. 3 layer ng talon ang meron dito. Dito pwede ka mag-swimming, mag-chill, mag-ferry walk o kaya naman mag-Tarzan swing. At ito ang susubukan natin ngayon. Medyo nakakaba. Kung solo traveler ka rin na katulad ko at inaalala mo kung saan mo ba pwedeng ilapag yung gamit mo ng safe. Dito sa kubong to, meron sila mga locker. Magbabayad ka lang ng 50 pesos at safe na ang iyong mga gamit. Tapos na tayo dito lumambitin. Ang binayad ko lang pala dito kay Kuya ay 50 pesos. Sa entrance lang ng Cambugahay, may napansin akong kakaibang flavor ng ice cream. Charcoal ice cream? Yes, sir. O uling. Sige nga po kuya, tikman natin yan. Masarap ba o may weird taste? Charcoal ice cream. So tikman na natin. Ano yung lasa niya? Sarap pa. Parang ice cream pa rin siya. Wala namang weird na lasa. Kasi nga charcoal. Sarap, masarap. Bili ka na dito. 30 pesos lang pala to. At tiningin na yung bibig ko. Parang kumain ng pusit. Kuya, ano yan? Ayan ba yung ginagamit pang uling sa ano? Hindi po sir, activated charcoal po ang gamit yan. Made of mangosteen, nara, coconut shell, avocado. Ah, okay. Yes. Powder sir. May ano ba yan? Benepisyo sa katawan natin. Marami sir. Tataba kasi. Nakakataba. Adventures! Nandito naman tayo ngayon sa Siquijor's Old Balete Tree. 20 pesos lang pala ang entrance dito. Sabi ng mga lokal, higit 400 years old na tong puno na to. Pero ang nakakatuwa dito, may bukal ng malamig na tubig na dumadaloy mula sa mga ugat nito. Kaya dito ginagawa ang fish pa na kinagigiliwan ng mga turista. Tara, try rin natin. Masarap siya sa paa pero nakakagulat lang pag tinutuka-tuka nila. Pero hindi naman masakit yung tuka. Parang may dumadaan-daan lang na something sa paa mo. Siguro yung mga dead cell ng mga paa, yun yung kinukutkot nila. Ay, puto! Feeling maliit yun eh. Oh. Ngayon ay bumabiyahe na tayo pabalik sa bayan ng San Juan para pumunta naman sa Paliton Beach kung saan sinasabi nilang dito raw makikita ang pinakamagandang sunset view sa buong isla ng Siquijor. Kuya, sa po entrance. Salamat. Pagpasok pa lang ng Paliton, makikita mo na agad yung mga food stall at minibars. Kaya habang naghihintay ng sunset, pwede kang kumain muna ng mga pika-pika o mag-relax na may malamig na inumin. Yung buhangan dito guys, yun ano, powdery siya. Parang sa Boracay. Mapapansin mo rin na maraming foreigners ang tambay dito. Ibig sabihin lang, world class talaga yung ganda ng Paliton Beach. Para kasing nasa postcard lang pag nandito. Palubog na rin yung araw. Legit nga, pakaganda ng sunset dito. Tapos sabayan mo pa ng malamig na buko juice na tig 70 pesos. Ay! Sarap nung parno! Good morning, adventures! It's our day 2 dito sa Siquijor. Ang una nating mission ngayong araw ay makapag-breakfast sa mura lang pero masarap. Hindi kasi ako nakapag-dinner kagabi. Pagdating ko kasi kahapon sa Cobis, nakatulog kaagad ako. Pero naligo ako huwag kayong judgmental. So eto, may nahanap na ako, yung Mr. Crep. Isang tapsilog po, tsaka 3-in-1 na po. So habang kumakain tayo guys, sasabihin ko na kung ano yung magiging mission natin ngayong araw. Babalik tayo uli dun sa may lassi part. Kasi may mga spots pa doon na hindi pa natin napupuntahan eh.
Katulad ng Lassie Church, Lassie Convent na pinakamalaking kumbento raw sa buong Asya. Tapos 2 pang hidden waterfalls at sa hapon, Pitogo Cliff naman para mag-sunset viewing uli. Pero kakasya pa kaya to sa budget nating natitira? Let's find out! Nandito na tayo ngayon sa may Lassie Church. Habang nandito ako, sinamantala ko na rin na makapagdasal para makapagpasalamat na rin sa trip na to. At isa sa mga dinasal ko na sana'y nanonood nito ngayon ay mag-subscribe na rin o mag-follow dito sa channel natin para mas lalo maging bless. Sa labas naman nitong simbahan, mapapansin mo kaagad na para ka nasa ibang bansa dahil sa unique structure nitong simbahan, para ka rin nag-time travel sa panahon ng mga Kastila. Sa tapat naman, makikita mo na kaagad yung Lassie Convent. Ito raw ang pinakamalaking kumbento sa buong Asya. Malawak sobra yung loob niya. At makikita mo rin na nakadisplay yung mga lumang suta ng ginamit ng mga pare, pati na rin yung mga lumang larawan ng mga lokal dito sa Siquijor. At habang naglilibot-libot ako dito, may nakilala rin akong iba pang mga turista. Tinanong ko na rin sila kung kamusta yung experience nila ngayon dito sa Siquijor. So far, so good. Nag-enjoy ka lahat dito. Magkakaibigan. Sobrang ganda ng mga beach. Lahat may mga tubig. Sobrang clear. So, sobrang nakaka-enjoy. Maganda naman siya. Like, so far. And sobrang nakikita ko malinis. Actually, gusto pa namin mag-extend. Pero, yun nga, we have priority. So, tapos na tayo din sa Lassie Convent at Church. At ngayon naman ay pupuntahan na natin ang 2 hidden waterfalls dito sa Siquijor. Uunahin na natin ang Lagaan Waterfalls. Kuya, magkano po yung entrance tsaka parking? Yung entrance natin sir, 50 per head then including the parking is 10 pesos. 10 pesos. So, di naman po matao sa baba ngayon, sir. Konti lang tao doon sa loob sir. Saka sir, yung guide natin mandatory. Sa guide natin sir, walang amount yun. Depende lang yung magkano. Ate, mga ilang minutes pala to? Mga 5 to 6 minutes walk po. 5 minutes, 6 minutes lang pala. Kung sa Kambugahay kahapon ay nag-Tarzan swing tayo, dito sa Lagaan, pwede naman tayo mag-full slide. Pero meron rin sila ditong Tarzan swing kaya sinubukan ko uli. It was at this moment that he knew he fucked up. Masakit pero kung ayaw nyo masaktan, pwede naman kayo mag-chill lang dito sa Lagaan at manood ng mga nagta-Tarzan swing na nagsisigawan. Kamusta naman? Wala na yung takot? Wala na. Rian, thank you sa pagsama at pag-video. Papunta na tayo ngayon sa Kabugsayan Falls. Mga 12 minutes away rin siya from Lagaan. Pero halos same road lang rin yung daraanan. Kuya, magkano po ang babayaran? 50 sir, tapos motorbike 10. So bago pala tayo makarating dun sa waterfalls ay kailangan natin sumakay ng balsa. Ito siguro yung kinaibahan niya sa ibang waterfalls na pinuntahan natin. Mga 1 minute lang naman, makakarating ka na rin kagad doon sa may pinaka-waterfalls. We're here at Kabugsayan Falls. Pero I think di na ako mag-swimming kasi napagod na rin ako sa pinagagawa natin doon sa Lagaan Falls kanina. At ang pinaka nagustuhan ko dito, wala masyadong tao, kaya tahimik at mas relaxing siya. Tahimik ko. Malayong malayo sa ingay ng Maynila. Ramdam mo talaga si Mother Nature. Magagawa mo rin naman dito lahat ng mga pinagagawa natin doon sa iba pang waterfalls. Pero advantage siya, dito, walang mga photo bomber. Sa paglilibot-libot ko ngayon dito sa Siquijor, isa na napansin ko. Napakalinis ng mga tourist spot nila. Kaya dito kahit may entrance yung mga waterfalls nila, tingin ko napupunta naman sa tama eh. Good job Siquijor. Good job. Food trip na, food trip. Sabi ng mga lokal na pagtanungan ko, isa raw itong hapitanan sa mga sikat na kainan dito sa bayan ng Lassie. Kaya dito na rin tayo kakain. Malapit lang rin naman to kung saan tayo nang galing. At ito pala mga in-order ko. Manatin, kung ito ba yung hinahanap-hanap ko na chorizo Cebu? Yun nga. Ito nga yun. Ito naman ang view dito habang kumakain ka. Ay, busog. So ngayon, punta na tayo sa Pitogo Cliff. Halos napasyalan na natin lahat ng tourist spot dito sa Siquijor. Pero itong sunod natin pupuntahan, sabi nila ay malagris raw yung vibes dito. Tignan natin. Magkano? 30. Adventures, pagpasok mo sa entrance ng Pitogo, bubungad kagad sa'yo ang sobrang daming palm trees. At few steps away lang, makikita mo na kagad ang napakagandang view sa may cliff. Ay, hindi yan. Sana all Pwede rin dito mag-swimming, pero kailangan mo munang bumaba. Parang nasa Greece yung vibes.
Nasaktuhan ko rin na pa-sunset na. Ganda! Di na muna ako magsasalita, adventures ha. Just enjoy the view. Good evening! So, magdi-dinner na tayo ngayong gabi. Dito tayo kakain sa KR Chicken Inasal. Kasi sabi ng mga lokal, masarap raw dito yung chicken inasal. Kaya ang in-order ko, sisig. Wala eh, naubusan na raw sila eh. Kaya eto na lang, masarap rin naman. At ang natitira na lang natin na pera ngayon is 301 pesos. Tara, kain na tayo. Dinner time. Good morning, good morning. So eto na ang ating last few hours dito sa Siquijor. At hindi na pala ako nag-breakfast. Nagkape na lang ako kanina kasi medyo tight na yung budget natin eh. At ang huling mission natin ngayong araw ay masubukan yung traditional nila panggagamot dito sa isang albularyo sa Siquijor. Wala naman akong major na sakit, pero sa 2 araw natin na nag-stay dito, medyo masakit na yung katawan ko sa pinagagawa natin. Agoy ko! Kalayuan siya kung nasan ako ngayon, kaya tara na, dago pang sat-sat eh. Let's go baby! Bakit tayo ngayon ng bundok? At sabi sa Google Maps, 40 minutes pa raw ang ating magiging biyahe. Kaya habang nasa biyahe tayo, may gusto muna akong i-share. Tungkol to sa mga na-discover ko sa mga kwentong kababalaghan dito sa Siquijor. 4 na locals yung napagtanungan ko. At tinanong ko sila kung totoo nga bang maraming mangkukulam at aswang dito. Hindi yun totoo. Wala po ako dito sa Secure, sir, pero so far wala po akong narinig na mga ganyan. Para sa akin, parang hindi pa din kasi ako nakakakita ng mga aswang. Yung sagot ng unang 3, halos pare-parehas lang. Pero yung ika-4, parang may alam siyang hindi dapat kinikwento. So, noon talagang totoo yun. Sa mga matatanda pa. Totoo talaga yun. Hindi yan nawawala. Pero ngayon, ang dami ng tao, wala na yan. Ay kung mayroon man, sa bubundok lang yan sila nakatira. Wala dito. Kasi ayaw nila ng maingay eh. Pero totoo talaga yun. Nasa bandang bundok pa naman na tayo ngayon. Nagsimula raw ang mga kwentong kababalagan dito sa Siquijor ay nung panahon pa ng mga Kastila. Ngunit bago pa sila dumating sa isla, marami na talaga ditong folk healers. O kung tawagin dito ay mananambal. At dahil isolated pa nga ang isla ng mga panahon na yon, wala pa talaga sila ditong ospital o doktor. Kaya mga folk healers lang talaga ang inaasahan nila kapag mayroong may sakit. Ang gamit nila ay mga medicinal plants na kinukuha pa nila ito sa mga bundok. Sinasamahan rin nila ito ng mga ritual. Kaya ito ang na-misinterpret ng mga Kastila noon. At dahil hindi nga nila maintindihan yung ganitong tradisyon, they just label it na isa tong uri ng witchcraft or evil doing. At hanggang sa nanganak na lang raw itong kwento, na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay nakatatak pa rin talaga sa Siquijor yung reputasyon na marami raw ditong kabalaghan. Huwag kayong maniwala ng sabi-sabi kasi superstitious belief eh. Kailangan tiwala sa Panginoon. Nandito na tayo ngayon sa Balay Pauli at tara, subukan na natin yung traditional healing nila dito sa Siquijor. Good morning po. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako ngayon at napapaisip kung magkano kaya ang sisingilin sa akin dito. 301 pesos na lang natitira sa akin eh. Tanggalin ko po. Ito pala si Kuya Noel. Siya ang magsasagawa ng ritual o traditional healing sa atin ngayon. Kabilang ang pamilya nila sa mga kilalang mananambal dito sa Siquijor. Kuya, ganyan na po katagal ginagawa tong 30 years na. 30 years na. 30 years. Itong pausok, Opo. maalis yan sa mga bad energy. Opo. Lahat na cleansing yan sa katawan natin lahat. Adventures. Marami na rin pala ang mga nagpa-cleansing dito ng mga sikat na artista. Tulad nila Ann Curtis, Julia Barreto, at marami pang iba. Mga foreigners din. Dinarayo to. Kahit may kalayuan talaga siya. Hindi siya kuya no? Kahit umuusok hindi siya parang nakakasulasok. Ay iba man to na Mabango po siya eh. lahat ng mga ingredients nandyan. Tuwing Holy Week lang nang ginagawa. Once a year lang yan. Kasi po parang na rin to eh. Alternative medicine. Herbal medicine. Herbal medicine. Yan ang tinatawag ng traditional healing. Traditional healing po. Well, eto, magkano po ang bayad dito pag Ano lang, donation kung... Donation. Nag-donate pala ako ng 180 pesos. Kaya ang natitiran lang natin na pera ngayon
ay 120. Pwede pa ito makabili ng pampasalubong. Ano pa kaya mabibili natin sa halaga na to? Ate, magkano po sa mga ganito? Tatlo 100. Voodoo po ito eh, no? Voodoo doll ang tawag. Budo dal, you make it labudo. Meron pa yung ate? Ibibente. Saan Yan po? yung pampaswerte. Saan po ito? Oh, yan, tag 20 lang yun. Ito? Para saan po ito, ate? Lucky charm. Lagay yan sa wallet or sa yung bag or lagay ng pera with the money. Nandito, Sa pang love light. love potion. So ayun, buo na ang ating 5,000 pesos budget challenge dito sa Skior. Ngayon, napatunayan natin na hindi mo kailangan gumastos ng sobra-sobra para lang ma-experience o ma-enjoy ang isang lugar. Hindi sa nililimitahan mo ang iyong sarili. Dahil ang tunay na adventure, hindi yan nasusukat sa dami ng nagastos mo. Kundi, Good morning! Welcome to Sikihor! Good morning! Punta kayo dito! Maganda dito! sa dami ng mga bagong aral at alaala na maiuwi mo. Adventures, saan namang lugar sunod ang gusto nyong gawa natin ng 5,000 peso challenge? Comment below!